Amoy ng sunog. Iyon ang unang gumising sa ulirat ni Laya. Isang amoy na pamilyar pero hindi dapat naroroon sa loob ng kanyang kusina. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Nananaginip ba siya? Pero hindi. Ang amoy ay totoo, masangsang at kumakapit sa hangin. Mabilis niyang inalis ang kumot at halos patakbong tinungo ang kusina. At doon, tumambad sa kanya ang pinagmumulan ng lahat. Ang itim na usok na pumapailan lang mula sa isang maliit na kaldero sa ibabaw ng kalan. Nakapatay na ang apoy. Marahil ay kusa na lang namatay dahil sa naubos na sabaw, pero ang laman nito, anuman iyon, ay isa ng uling. Napahawak siya sa kanyang noo. Sinigang. Nagluto siya ng sinigang kagabi. At kasabay ng alaala ng sinigang, para siyang sinampal ng realidad. Ang dahilan kung bakit iyon ang iniluto niya. Biglang nanikip ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kalendaryong nakasabit sa gilid ng refrigerator. Tinignan niya ang petsa. October 29, 2 taon. Dalawang taon na pala. Napapikit si Laya, ang mga kamay ay napakuyom sa ibabaw ng kitchen counter. Ang sunog na kaldero ay wala ng halaga. Ang mahalaga ay ang bigat na muling dumagan sa kanyang puso. Isang bigat na pamilyar na sa kanya sa loob ng 730 araw. Ito ang paboritong ulam ni Troy. Hindi niya namalayan ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi na niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang. Sa loob ng 2 taon, natutunan na niyang huwag ng labanan ang mga luhang kusa na lang dumarating. Bumalik siya sa kwarto, pero hindi na siya humiga. Naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang paligid. Ang apartment na ito, ang lahat ng bagay dito ay isang ala-ala. Ang unan sa tabi niya na hindi na nagagalaw. Ang paboritong coffee mug ni Troy na nakapatong pa rin sa bedside table. Ang mga litrato nila na nakasabit sa dingding, mga ngiting na ngayon ay tila nanunumbat. Kinuha niya ang isang picture frame. Ang araw na nag-propose si Troy sa kanya sa isang simpleng bangka sa gitna ng lawa ng Taal. Naalala pa niya ang panginginig ng boses nito, ang pawis sa noo nito, kahit malamig ang hangin. Laya, sabi nito noon, hindi ako kasing talino mo. Hindi ako kasing galing mong magsalita. Pero isa lang ang sigurado ako. Mas mahal kita kaysa sa kahit sinong doktor na nagmamahal sa pasyente niya. Natawa siya sa alaala. Iyon ang paraan ni Troy para sabihing mahal na mahal siya nito. Simple, walang paligoy-ligoy, totoo. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Alam na niya kung sino iyon bago pa man niya marinig ang boses sa labas. Laya, gising ka na ba? May dala akong almusal. Napabuntong hininga si Laya, si Frederick. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaki, maayos ang pananamit, at may dalang 2 paper bag na amoy bagong lutong pandesal at kape. Good morning, bati ni Frederick. Ngumiti ito ng malapad. Isa itong nangiti na para sa iba ay kaakit-akit, pero para kay Laya, may kulang. Alam kong hindi ka mag-aalmusal kaya dumaan na ako. Salamat, Frederick. Hindi mo na kailangang mag-abala. Sagot niya, pilit nang ngumiti pabalik. Pumasok ito sa loob na para bang sarili nitong bahay. Inilapag nito ang mga paper bag sa mesa at nagsimulang mag-ayos. Ano ka ba? Hindi abala to. Alam mo namang gusto kong sinisigurong kumakain ka. Naupo si Laya sa sofa. Pinanood niya lang si Frederick na kumilos sa kanyang kusina. Maingat, organisado. Isang magaling na heart surgeon, isang mabuting kaibigan. Ang matalik na kaibigan ni Troy. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ngayon pala? Ang araw na yon. Tanong ni Frederick. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Sana
Sana nasamahan kita. Ayos lang ako. Mabilis na sagot ni Laya. Isang kasinungalingan na paulit-ulit na niyang sinasabi. Lumapit si Frederick sa sala. Napansin nito ang picture frame na hawak niya kanina na naiwan niya sa ibabaw ng center table. Kinuha nito yon. Naaalala ko to, sabi ni Frederick. Ang saya-saya niyo dito. Itinuwid nito ang pagkakalagay ng frame sa mesa na para bang itinatama rin nito ang isang bagay na mali sa buhay niya. Naramdaman ni Laya ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na tila siya'y nasasakal. Laya! Pagpapatuloy ni Frederick, umupo ito sa tabi niya. 2 taon na. Siguro panahon na para ano, Frederick? Putol niya rito. Medyo tumaas ang boses. Para kalimutan siya? Para itapon ang lahat ng alaala niya? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mahinahong sagot nito. Ang ibig kong sabihin, panahon na para isipin mo naman ang sarili mo. Hayaan mong may mag-alaga sa'yo. Hayaan mo akong alagaan ka. Tinitigan ni Laya si Frederick. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Pero wala siyang maramdamang kahit ano. Ang puso niya ay manhid. Pagod. Puno ng multo ng kahapon. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang biyaya mula sa langit. Agad niya itong kinuha. Selena calling. Excuse me, sabi niya kay Frederick. At mabilis na tumayo para sagutin ang tawag sa may bintana. Hello? Hoy, babae. Buhay ka pa ba? Sigaw ni Selena mula sa kabilang linya. Si Selena, ang best friend niya. Ang kabaligtaran niya sa lahat ng bagay. Medyo, matipid na sagot ni Laya. Anong medyo? Halika, lumabas tayo mamayang gabi. May ipapakilala ako sa'yo. Napahilot si Laya sa kanyang sentido. Selena, ayoko. Wala ako sa mood. Kailan ka ba nagka-mood, Laya? 2 taon ka nang walang mood. Makinig ka. Hindi ito request. Utos to. Blind date. Guwapo. Photographer. Mabait. Deal. Selena, please. Walang please. Doktor ka, Laya. Pero hindi mo kayang gamutin ang sarili mo. Hayaan mong tulungan ka ng iba. Isang gabi lang. Kung ayaw mo sa kanya, hindi na kita kukulitin. Sa loob ng 1 linggo. Narinig ni Laya ang pagtawa ni Selena. Gusto niyang mainis pero alam niyang nag-aalala lang ito. Tumingin siya sa likod niya. Nakatingin sa kanya si Frederick. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi niya kayang suklian. Sa isang iglap, napagod si Laya. Napagod sa lungkot. Napagod sa pag-aalaga ni Frederick. Napagod sa pagiging malungkot. Siguro tama si Selena. 1 gabi lang naman. Anong masama doon? Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa maulap na kalangitan. Sige na nga, mahinang sabi niya, halos 1 bulong. 1 beses lang, pangako. Ang mundo ni Rick ay binubuo ng mga kwadro sa bawat pagpindot ng kanyang daliri. Sa shutter ng kamera, 1 sandali ang kanyang ninanakaw mula sa oras. 1 ngiti, 1 pagkunot ng noo, 1 luhang hindi napigilan. Para sa kanya, ang tunay na kwento ng mga tao ay hindi sa mga salita, kundi sa mga emosyong hindi nila kayang itago sa kanilang mga mukha. At ngayong umaga, ang lugar na puno ng mga kwentong iyon ay ang tapat ng Manila General Hospital. Nakatayo siya sa kabilang panig ng kalsada. Ang telephoto lens niya ay nakatutok sa magulong harapan ng gusali. Mga taong nagmamadali, mga ambulansyang dumarating, mga pamilyang may bakas ng pag-aalala sa mukha. 1 lugar ng simula at katapusan. 1 lugar na pilit niyang iniiwasan. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing napagmamasdan niya ang mga puting pader na yon. 1 malamig na pakiramdam na gumagapang sa kanyang batok. Sinabi ng kaibigan niyang si Marco na magandang lugar daw ito para kumuha ng mga totoong litrato.
Pumayag siya, pero hanggang sa labas lang. Hanggang doon lang ang kaya niya. Aalis na sana siya. Pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang nakuha. Nang isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang babaeng nakaputing coat ng doktor. Nakaluhod ito sa harap ng isang batang babae na naka-wheelchair. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, pero kitang-kita niya ang lungkot sa mukha ng bata. Bigla itong umiyak. Pinanood ni Rick kung paano hinawakan ng doktora ang kamay ng bata. May sinabi ito, isang bagay na nagpabago sa lahat. Unti-unting nawala ang pag-iyak ng bata at napalitan ito ng isang maliit, nag-aalanganing ngamang ngiti. At pagkatapos, ngumiti rin ang doktora. Hindi ito isang perpektong nangiti. Hindi ito ang nangiting nakikita mo sa mga commercial. Ito ay isang nangiting tila nakipaglaban muna sa lungkot bago ito nagkaroon ng lakas na lumabas. Isang nangiting pagod, pero totoo. Walang pag-aalinlangan. Itinaas ni Rick ang kanyang kamera. Nag-focus ang lens. At sa isang iglap, ninakaw niya ang sandaling iyon. Click. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Pero habang tinitignan niya ang imahe sa maliit na screen ng kanyang kamera, alam niyang tama ang ginawa niya. Ang ngiting iyon. Kailangang maitago. Kailangang maalala. Ilang oras ang lumipas, pero ang imahe ng doktora ay hindi maalis sa isip ni Rick. Nasa apartment na siya. Paulit-ulit na tinitignan ang litrato sa screen ng kanyang computer. Sino kaya siya? Ano kaya ang kwento sa likod ng mga mata niyang yon? Tumunog ang kanyang cellphone at ang pangalan ni Marco ay lumitaw sa screen. Pare, on ka na ba mamaya? Masiglang tanong nito. Huwag mo akong tatakbuhan ha? Mabait tong ipapakilala ko sa'yo, promise. Para naman lumabas ka na dyan sa lungga mo. Napabuntong hininga si Rick. Ang blind date. Halos nakalimutan na niya. Marco, parang hindi magandang ideya yan. Anong hindi maganda? Subukan mo lang. Kapag hindi mo siya nagustuhan, ako ang manlilibre sa'yo ng kape sa loob ng 1 buwan. Sige na pare, maligo ka na. Bago pa man siya makatanggi, ibinaba na ni Marco ang tawag. 7:00 ng gabi. Nakaupo si Rick sa isang maliit na mesa para sa 2 tao sa isang tahimik na coffee shop. 10 minuto na siyang naghihintay. Mas komportable siyang nagmamasid kaysa pinagmamasdan. Kaya pinili niya ang pwesto sa pinakasulok ng lugar. Pinaglaruan niya ang kanyang cellphone. Ano nga bang ginagawa niya rito? Ayaw niya sa mga ganito. Pilit. Awkward. 5 minuto pa. Bulong niya sa sarili. Pag wala pa siya, aalis na ako. Sakto namang bumukas ang pinto ng coffee shop. Isang babae ang pumasok. Hindi niya ito pinansin sa una, hanggang sa naramdaman niyang tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Ang babae. Ang doktora. Ang babae mula sa litrato. Nakatayo ito malapit sa pinto. Ang mga mata ay tila may hinahanap. Nakasuot ito ng simpleng bestida. Hindi na ang puting coat niya kaninang umaga. Pero ang mukha ay parehong-pareho. Ang mukhang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Napalunok si Rick. Imposible. Naglakad ang babae at ang mga mata nito ay napadako sa gawin niya. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, isang pamilyar na ekspresyon. Pagkatapos ay napalitan niyo ng pagtataka at kasunod ng pagkilala. Tumayo si Rick, hindi dahil gusto niya, kundi dahil parang may sariling isip ang kanyang mga binti. Naglakad si Laya palapit sa kanyang mesa. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang buong coffee shop ay tila nawalan ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Parehong puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang tanong. At sa halos sabay na pagkakataon, isang salita ang lumabas sa kanilang mga bibig. Ikaw! Nakatayo lang sila roon sa gitna ng coffee shop. Napapalibutan ng mahinang tugtugin at amoy ng kape. Pero para kay Laya, ang tanging umiral
ay ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila ni Rick, ang photographer, ang lalaking kumuha ng litrato niya kanina, ang ka-blind date niya. Maupo tayo? Alanganing sabi ni Rick at tila doon lang natauhan si Laya. Mabilis siyang umupo. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Anong sasabihin niya? Anong iisipin nito? Na isa siyang desperada, kaya pumayag sa isang blind date. Na ang ngiti niya kanina sa harap ng ospital ay isang pagkukunwari lang. Ang unang ilang minuto ay puno ng mga pilit na ngiti at mga tanong na walang kabuhay-buhay. Taga saan ka? Anong trabaho mo? Para silang nasa isang job interview. Gusto na ni Laya na magdahilan para umuwi. Ito ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Pasensya na, biglang sabi ni Rick. Napakamot ito sa kanyang batok. Hindi talaga ako magaling sa mga ganito. May kung anong sinseridad sa boses nito na nagpahupa ng kaunti sa kaba ni Laya. Ako rin. Pag-amin niya. Isang munting ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rick. Gusto mo bang malaman kung bakit kita kinuhanan ng litrato kanina? Napatingin si Laya. Ito na. Sasabihin na ba nitong mukha siyang pagod? O mukhang kaawa-awa? Inilabas ni Rick ang kanyang kamera mula sa bag. Maingat niya itong binuksan at ipinakita sa kanya ang screen at nakita ni Laya ang sarili niya. Nakaluhod sa harap ng batang pasyente. Pero hindi ang sarili niya ang napansin niya, kundi ang nangiti ng bata. At pagkatapos, ang sarili niyang ngiti. Isang nangiti na matagal na niyang hindi nakikita. Ang ganda. Bulong niya, hindi sa sarili, kundi sa buong eksena. Ang ganda ng ngiti ni Mina. Mina pala ang pangalan niya, sabi ni Rick. Ang boses ay malumanay. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya at nakita ko kung paano mo yon binago. Gusto kong itago ang sandaling yon. Ang sandali kung kailan napalitan ng pag-asa ang takot. Biglang nawala ang lahat ng pagkailang ni Laya. Nakita ni Rick hindi lang siya, kundi ang kwento sa likod ng ginagawa niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang may nakakita sa kanya, hindi bilang ang byuda ni Troy, hindi bilang ang malungkot na doktora, kundi bilang si Laya. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mina, ang batang may sakit sa puso pero hindi nawawalan ng pag-asa. Ikinuwento niya ang mga biruan nila sa ward, ang mga maliliit na tagumpay na kanilang ipinagdiriwang araw-araw. Hindi niya namalayan. Ang mga salita ay tuloy-tuloy na lumalabas sa kanyang bibig, puno ng sigla, puno ng buhay. Si Rick naman ay nakikinig lang, hindi siya sumasabad. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanya na para bang bawat salita niya ay mahalaga. Alam mo, ang ngayon ko lang napagtanto, sabi ni Rick, pareho pala tayo ng ginagawa. Napakunot ang noo ni Laya. Paano? Ikaw, binibigyan mo ng bagong buhay ang mga tao, paliwanag ni Rick. Ako naman, binibigyan ko ng pangalawang buhay ang mga sandali. Itinatago ko para hindi makalimutan. Natigilan si Laya. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Ipinakita sa kanya ni Rick ang iba pa niyang mga litrato. Isang matandang mag-asawang magkahawak kamay habang naglalakad. Isang batang nagpapalipad ng saranggola. Isang pusa na natutulog sa ilalim ng araw. Mga simpleng bagay. Pero sa lente ni Rick, nagkakaroon ito ng malalim na kahulugan. Hindi na malaya ni Laya ang oras. Tumawa siya. Totoong tawa. Isang tawang nanggagaling sa kanyang dibdib, hindi pilit, hindi pakitang tao. At sa bawat pagtawa niya, pakiramdam niya ay may isang tinik na nabubunot mula sa kanyang puso. Nang magpaalam sila, nagpresenta si Rick na ihatid siya. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng poste, sa kalsada, isang komportableng katahimikan ang namayani sa kanila. Hindi na ito ang katahimikan na nakakabingi, kundi isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Nang nasa tapat na sila ng kanyang apartment building, huminto si Laya.
Salamat, Rick. Matagal na akong hindi ganito. Ako rin, sagot ni Rick. Isang totoong nanggiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sana hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang biglang tumutok sa kanila. Isang itim na kotse ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto. Si Frederick. Agad naniga si Laya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng gaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Bumaba si Frederick mula sa sasakyan. Ang ngiti sa kanyang muka ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may bigat. Laya, sabi nito. Ang boses ay kalmado pero may diin. Kanina pa kita tinatawagan. Nag-alala ako. Tumingin ito kay Rick mula ulo hanggang paa. Sino to? Bago pa man makasagot si Laya, ipinatong ni Frederick ang kamay nito sa kanyang balikat. Isang kilos na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari. Naramdaman ni Laya ang pag-igting ng mga daliri nito. Si Rick, kaibigan ko. Nauutal na sagot ni Laya. Naiinis sa sarili dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Kaibigan, inulit ni Frederick ang salita. Tila nilalasahan ito. Tumingin ito kay Rick, isang malamig at mapanuring tingin. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos. Bago pa man makagalaw si Laya o makapagsalita si Rick, muling nagsalita si Frederick. Ang boses ay malinaw at matatag. Direktang nakatingin kay Rick. Salamat sa paghatid sa fiancé ko. Ang mga salita ay tumama kay Laya na parang isang malakas na sampal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong sinabi niya? Fiancé? Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Rick. Ang ngiti nito ay naglaho. Napalitan ito ng pagkalito at kasunod ng isang bakas ng sakit. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Isang tanong na hindi niya kayang sagutin sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang higpit ng pagkakahawak ni Frederick sa kanyang balikat na para bang sinasabi nitong huwag siyang gumalaw, huwag siyang magsalita. Hindi nagsalita si Rick. Tumango lang ito ng marahan. Isang tango na puno ng pagkadismaya. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon at pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Papalubog sa dilim ng gabi. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang dagok sa dibdib ni Laya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, hindi totoo yon. Bumalik ka. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang paglayo ni Rick. Dala-dala nito ang mga ngiting ninakaw ni Frederick mula sa gabing iyon. Fiancé. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rick buong gabi na parang isang sirang plaka, paulit-ulit, nakakabingi. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer pero hindi ang mga litrato ang tinitignan niya. Ang nakikita niya ay ang eksena kagabi, ang paraan ng pagpapatong ni Frederick ng kamay sa balikat ni Laya, ang possessive na tingin nito, at ang katahimikan ni Laya. Isang katahimikang tila isang pagsang-ayon. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagkadismaya. Bakit ba siya umasa? Isang gabi lang naman yon. Isang masayang gabi na puno ng tawanan at mga kwentong hindi inaasahan. Malamang ay para sa kanya lang yun may kahulugan. Para kay Laya, marahil ay isa lang yung paraan para makatakas sa realidad. Isang realidad na mayroon na pala siyang Frederick. Napabuntong hininga siya at isinara ang laptop. Tama na. Kailangan niyang magtrabaho. Sakto namang may pumasok na email sa kanyang inbox. Isang alok para sa isang event. Isang charity ball para sa pediatric wing ng isang ospital. Maganda ang bayad. At para sa mga bata. Hindi niya dapat tanggihan. Binasa niya ulit ang detalye. Lugar, Manila General Hospital. Napamura si Rick sa kanyang isipan. Sa lahat ng ospital sa Maynila,
Doon pa, ang ospital ni Laya, ang lugar na pinagmumulan ng kanyang pinakamalalim na takot. Gusto niyang i-click ang delete. Gusto niyang magkunwaring hindi niya nabasa, pero kailangan niya ang trabaho. At isa pa, ano siya? Duwag. Iiwasan niya ba ang isang buong gusali dahil lang sa isang babaeng hindi niya naman talaga kilala at sa isang multo ng kahapon na ayaw niyang harapin? Trabaho lang to, bulong niya sa sarili habang tinatype ang kanyang tugon. Papasok ako, kukunan ko ang kailangan at aalis din ako kaagad. Kinabukasan, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa lobi ng ospital, pakiramdam ni Rick ay bawat pader na puti ay humihinga at nagmamasid sa kanya. Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa kanyang ilong. Nagbabalik ng mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Sinubukan niyang isubsob ang sarili sa trabaho. Nag-set up siya ng ilaw. Ikinabit ang tamang lente. Gumawa siya ng sarili niyang maliit na mundo sa gitna ng kaguluhan. Isang mundong kontrolado niya. At pagkatapos, nakita niya ito. Paparating si Laya mula sa isang pasilyo. Kausap ang isang kasamahang doktor. Nakasuot ito ng puting coat, ang buhok ay nakatali. Mukha itong seryoso, may awtoridad. Ibang-iba sa babaeng nakasama niya sa coffee shop. Mas malayo. Nagtaas ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Rick ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Ang pagkagulat. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi nito at tumangulang ito sa kanya bago muling ibinaling ang atensyon sa kausap. Isang tango lang. Ganoon na lang yon. Naramdaman ni Rick ang pag-init ng kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Anong ine-expect niya? Nalalapit ito at magpapaliwanag? Para saan pa? Mabilis siyang tumalikod at nagkunwaring inaayos ang focus ng kanyang kamera. Trabaho lang, Rick. Trabaho lang. Nagsimula ang event. Naging abala siya sa pagkuha ng mga litrato ng mga donor, ng mga administrator ng ospital, ng mga batang pasyente. Naging manhid ang kanyang pakiramdam. Ang kamera ang naging panangga niya sa lahat. Hanggang sa narinig niya ang tunog. Isang tunog na kinamumuhian niya. Ang paungol na sirena ng isang ambulansya, papalakas ng papalakas. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng emergency room na hindi kalayuan sa pwesto niya. Mga sigaw. Code Blue! Pave the way! Isang stretcher ang mabilis na itinulak papasok. Isang pasyenteng duguan. Mga nurse at doktor na nagmamadaling nakapalibot dito. Ang eksena ay magulo. Maingay. Puno ng tensyon. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Rick. Ang mga tunog ay tila lumalakas sa kanyang pandinig. Ang amoy ng antiseptic ay naging mas matapang. Pakiramdam niya ay lumiliit ang lobby. Ang mga puting pader ay tila gumuguho papunta sa kanya. Nagsimula siyang pagpawisan ng malamig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kamera na hawak niya ay biglang bumigat. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makaalis. Napaatras siya. Nabitawan niya ang kamera na nakasabit sa kanyang leeg. Nabangga siya sa isang tray ng mga instrumento. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw. Doon siya napansin ng lahat. Pero may isang pares ng mata siyang nakita. Ang mga mata ni Laya. Habang siya ay paurong ng paurong, si Laya naman ay mabilis na naglakad palapit sa kanya. Nawala ang pagiging doktor sa mukha nito. Ang nakita niya ay purong pag-aalala. Rick? Tawag nito. Ang boses ay mahinahon. Hindi siya makasagot. Umiling lang siya. Gusto niyang tumakbo. Nang makita ni Laya ang pamumutla niya, ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi na ito nagtanong pa. Hinawakan nito ang braso niya. Isang hawak na mahigpit pero hindi masakit. Halika, sabi lang nito. Hinila siya ni Laya palayo sa mata ng mga tao, palayo sa kaguluhan. Dinala siya nito sa isang tahimik na pasilyo
at mabilis na binuksan ang isang pinto. Isang supply closet. Madilim at masikip, pero tahimik. Nang maisara ni Laya ang pinto, ang mga ingay mula sa labas ay humina. Sumandal si Rick sa pader, ipinikit ang mga mata, at sinubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Naramdaman niya ang kahihiyan. Nakita siya ni Laya sa ganitong estado. Mahina, walang kontrol. "Ayos ka lang?" tanong ni Laya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Rick. Hindi niya magawang magsalita. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan, kasama ng takot na unti-unting sumasakmal sa kanya. Hindi nila alam, sa dulo ng pasilyo, may isang taong nakamasid. Nakita ni Frederick ang lahat. Nakita niya ang pagkapanik ni Rick. Nakita niya kung paano ito hinila ni Laya papasok sa isang tagong silid. Hindi siya nag-alala. Hindi siya naawa. Sa halip, isang mabagal at makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tila nakahanap siya ng isang gintong susi. Isang susi na magbubukas sa kahinaan ng kanyang karibal. Isang lihim na armas. Nakatayo si Laya sa loob ng madilim na supply closet. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Rick. Hindi niya alam ang gagawin. Bilang isang doktor, sanay siyang humarap sa mga medikal na emerhensya. Pero ito, iba ito. Ang nakikita niya ay hindi isang pasyente, kundi ang lalaking nagpangiti sa kanya sa paraang matagal na niyang kinalimutan. At ngayon, ang lalaking ito ay nasasaktan at hindi niya alam kung paano tutulong. "Tubig!" ang tanging naisip niyang sabihin. Kukuha ako ng tubig. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang maramdaman niya ang kamay ni Rick na marahang humawak sa kanyang braso. "Huwag!" mahinang sabi nito. Ang boses ay medyo nanginginig pa. "Dito ka lang. Please." Mayroong pakiusap sa boses nito na hindi niya kayang tanggihan. Dahan-dahan niyang isinarang muli ang pinto at nanatili sila sa katahimikan. Unti-unti, narinig niyang bumabalik sa normal ang paghinga ni Rick. "Salamat," sabi nito pagkaraan ng ilang sandali. "Wala yon," sagot ni Laya. Ano bang nangyari? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Laya ay hindi na ito sasagot. Pero nagsalita ito, ang boses ay halos isang bulong. "Ayoko sa mga ospital." Isang simpleng pangungusap, pero ramdam ni Laya ang bigat sa likod nito. Hindi ito simpleng ayaw. Ito ay takot. Isang malalim na takot. Nang sa wakas, ay lumabas sila. Mula sa closet, wala na ang event. Ang lobby ay halos wala ng tao. Naglakad sila nang walang imikan palabas ng ospital. Ang hangin sa labas ay mabigat. Tila may paparating na ulan. Huminto sila malapit sa entrance. "Rick, tungkol kagabi." Pagsisimula ni Laya. "Yung sinabi ni Frederick, hindi mo kailangang magpaliwanag." Mabilis na putol ni Rick, hindi tumitingin sa kanya. "Naiintindihan ko." "Hindi," giit ni Laya. "Hindi mo naiintindihan. Hindi ko siya fiancé. Hindi kami." Doon lang lumingon si Rick. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Pero bakit, Kit? Bakit hindi mo sinabi yon kagabi?" Napayuko si Laya, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng pagkakasala. Dahil komplikado, dahil matalik siyang kaibigan ni Troy. Si Troy? Ang dati kong fiancé, sabi ni Laya. Ang bawat salita ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Namatay siya. 2 taon na ang nakakaraan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Rick. Mula sa pagkalito, naging pagkaunawa, at pagkatapos ay simpatya. Ang lahat ng galit at pagkadismaya ay naglaho at napalitan ng isang bagay na mas malambot, mas malalim. "Laya, I'm sorry." Bago pa man niya matapos ang sasabihin, isang patak ng ulan ang tumama sa pisngi ni Laya. Sinundan pa ito ng isa at isa pa hanggang sa ang ambon
ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Automatiko silang tumakbo para sumilong sa ilalim ng waiting shed na hindi kalayuan. Ang ingay ng ulan sa bubong na yero ang tanging maririnig. Mukhang ayaw pa tayong pauwiin ng panahon, sabi ni Rick. Sinusubukang pagaanin ng tensyon. Ngumiti si Laya, isang malungkot na ngiti. Siguro nga. Tumingin si Rick sa malakas na buhos ng ulan. Alam mo, ang mga ospital at ang ulan, may pagkakapareho sila para sa akin. Nagtatakang tumingin si Laya. Paano? Huminga ito ng malalim. Pareho nilang dala ang isang alaala na gusto ko nang kalimutan, pero pilit na bumabalik. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, wala nang pader, wala nang itinatago. Bata pa ako noon, iniwan ako ng nanay ko sa isang ospital. Isang gabi, malakas ang manglan katulad ngayon. Sinabi niyang babalikan niya ako, pero hindi na siya bumalik. Natigilan si Laya. Ang lahat ng tanong niya ay biglang nagkaroon ng sagot. Ang takot. Ang pag-atake ng panik. Ang lahat ay konektado sa isang malalim na sugat mula sa pagkabata. Isang sugat na hindi pa kailanman naghilom. Wala siyang sinabi. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Rick na nakapatong sa bakal na upuan. Malamig ang kamay nito at bahagyang nanginginig. Hindi ito gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Pero naramdaman niya ang marahang pagpisil nito sa kanyang kamay. Isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng koneksyon. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, dalawang pusong sugatan ang nagkaroon ng karamay. Naintindihan nila ang isa't isa nang hindi na kailangan pang magsalita. Biglang tumunog ang cellphone nila mo ni Laya. Ang malakas na ringtone ay sinira ang kanilang sandali. Si Frederick. Nag-aalangan siyang sagutin ito, pero alam niyang kukulitin lang siya nito hanggang sa sumagot siya. Hello? Laya, nasaan ka? Nakita kong umalis ka kasama yung photographer. Umuulan ng malakas. Mapanganib dyan, Laya. Hayaan mong sunduin kita. Ang boses ni Frederick sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Pero sa unang pagkakataon, hindi iyon naramdaman ni Laya bilang pag-aalaga. Naramdaman niya ito bilang isang pagkontrol, isang pagbabakod. Bago pa man siya makasagot, narinig na niya ang tunog ng busina ng sasakyan. Mula sa kinatatayuan nila, kitang-kita nila ang itim na kotse ni Frederick na huminto sa tapat ng ospital. Ang mga headlight nito ay parang dalawang matang nagbabantay sa kanila sa gitna ng ulan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umuwi si Rick na may dalang pag-asa. Ang pag-uusap nila ni Laya sa ilalim ng ulan, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, parang isang sinag ng araw sa maulap niyang mundo. Naintindihan siya nito, hindi siya hinusgahan. Para sa isang taong buong buhay na naramdamang mag-isa, ang pakiramdam na yon ay parang isang himala. Kinabukasan, habang nag-e-edit siya ng mga litrato, tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, is this Rick? Isang boses ng lalaki. Pamilyar, malamig. Sino to? Tanong ni Rick. Frederick here. Sagot sa kabilang linya at agad na nanigas si Rick sa kanyang upuan. Pasensya na sa abala. Nakuha ko ang numero mo sa organizer ng event kagabi. Tumatawag ako dahil may emergency at kailangan ko ang tulong mo. Anong klaseng emergency? Maingat na tanong ni Rick. Tungkol kay Laya, sabi ni Frederick, at sa isang iglap, nakuha nito ang buong atensyon ni Rick. May naiwan siyang importanteng medical files sa bahay niya. Kailangan na kailangan niya yon para sa isang pasyente ngayon na. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Malamang ay nasa gitna ng isang procedure. Malayo ako sa apartment niya.
Ikaw, malapit ka lang ba? Kinabahan si Rick. Hindi ko alam. Please, Rick, sabi ni Frederick. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamakaawa. Para kay Layat to, para sa pasyente niya. Ite-text ko sa iyo ang address at kung saan nakatago ang susi. Dalhin mo lang dito sa akin sa Cardiology Department ng Manila General. Malaking tulong to. Bago pa man makapag-isip si Rick, ibinaba na ni Frederick ang tawag. Napatitig si Rick sa kanyang cellphone. Ang isip niya ay nagtatalo. Isang bahagi niya ang sumisigaw na isa itong patibong. Pero ang isa pang bahagi, ang bahaging gustong patunayan kay Laya na kaya siyang pagkatiwalaan na hindi siya mahina ay nanaig. Para kay Laya, huminga siya ng malalim. Kaya ko to. Mabilis niyang nakuha ang mga dokumento at nagmaneho papunta sa ospital. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig na gumagapang sa kanyang batok. Ang mga palad niya ay nagsimulang pagpawisan. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng pamilyar na amoy at ingay. Tiningnan niya ang text ni Frederick. Dumaan ka sa ER. Mas mabilis. Diretso lang, tapos kaliwa sa dulo. May elevator doon papuntang cardiology. Sinunod niya ang utos. Pero habang tinatahak niya ang pasilyo ng emergency room, pakiramdam niya ay dumadaan siya sa isang larangan ng digmaan, mga sigaw na hindi niya maintindihan, ang walang tigil na pagpibip ng mga makina, ang amoy ng dugo at alkohol na pinaghalo. Bawat tunog, bawat amoy, ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang katinuan. Pinabilis niya ang kanyang lakad. Ang mga mata ay nakatutok lang sa sahig. Malapit na siya. Nakikita na niya ang pinto ng elevator. Nang makarating siya, sakto namang bumukas ito. May isang nurse at isang pasyente sa stretcher na isinakay. Sasabay ka, sir? Tanong ng nurse. Cardiology. Mabilis na sagot ni Rick at pumasok sa loob. Nang magsara ang pinto ng elevator, doon nagsimula ang kanyang bangungot. Biglang umubo ng malakas ang pasyenteng nasa stretcher. Isang ubo na, tila bumabali sa kanyang mga buto. Sinundan ito ng isang sigaw ng sakit. Code Blue! Inaatake siya! Sigaw ng nurse. Pinipindot ng paulit-ulit ang emergency button. Biglang namatay ang ilaw ng elevator at umalog ito ng malakas bago tuluyang huminto. Tanging ang emergency light na pula ang nagbibigay liwanag sa loob. Ang mga pader ay tila gumagalaw, papalapit sa kanya. Ang mga sigaw ng pasyente at ng nurse ay umuulit-ulit sa kanyang tainga. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay naging makapal at mabigat. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang rumaragasang baha. Isang maliit na batang naghihintay sa isang puting pasilyo. Ang tunog ng ulan. Ang pangakong hindi natupad. Tulungan niyo kami, sigaw ng nurse, pero si Rick ay hindi makagalaw. Napasandal siya sa sulok ng elevator, napaupo sa sahig, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga dokumento para kay Laya ay nagkalat sa kanyang paanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero ang kadiliman sa loob ng isip niya ay mas nakakatakot pa. Ilang minuto? O baka oras, hindi niya alam, ang lumipas, bago bumukas, nang may malakas na kalabog ang pinto ng elevator. Ang unang nakita niya ay isang pares ng pamilyar na sapatos, pagkatapos ay ang puting coat, at ang mukha na puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Si Laya. Nakita ni Laya ang lahat, ang nagkalat na papel, ang pasyenteng inaasikaso na ng ibang rescuer, at si Rick, nakaupo sa sahig, nakayuko, nanginginig na parang isang basang sisiw sa gitna ng bagyo. Rick, bulong ni Laya, puno ng sakit ang kanyang boses. Lumuhod ito sa harapan niya, akmang hahawakan siya ng isang anino ang tumabon sa kanila. Si Frederick, walang salitang lumabas sa bibig ni Frederick,
Sa halip, hinubad nito ang mamahaling suit jacket na suot nito at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Rick. Isang kilos na tila nagpapakita ng pag-aalaga. Pero para kay Rick, ito ay isang kumot ng kahihiyan. Pagkatapos, tumayo si Frederick at nagsalita. Hindi kay Rick, kundi kay Laya. Ang boses nito ay kalmado, may bahid ng lungkot, pero puno ng diin na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Rick. Sinabi ko na sa'yo, Laya, kailangan mo ng isang taong kayang magprotekta sa'yo, hindi isang taong kailangan mong protektahan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Laya ay mas mabigat kaysa sa mga librong nakadisplay sa kanyang estante. Nakaupo si Rick sa silyang para sa mga bisita. Hawak ang isang baso ng tubig na ibinigay niya, pero hindi ito umiinom. Ang mga mata nito ay nakatitig lang sa sahig na para bang naroroon ang lahat ng kasagutan sa mundo. Ang suit jacket ni Frederick ay nakasampay sa likod ng pinto, isang madilim na paalala ng nangyari kanina. Rick, ayos ka na ba talaga? Tanong ni Laya sa pangatlong pagkakataon. Tumangulang ito nang hindi tumitingin. Kailangan ko nang umuwi. Pero, uuwi na ako, Laya, sabi nito. At sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay pagod at malayo. Wala na ang kislap na nakita niya sa coffee shop. Wala na ang pag-unawang nakita niya sa ilalim ng ulan. Ang nakikita niya ngayon ay isang pader na muling itinayo. Salamat sa tulong mo. Tumayo ito at naglakad papunta sa pinto. Hinawakan ni Laya ang braso nito. Rick, mag-usap tayo. Marami nitong inalis ang kamay niya. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At lumabas na ito ng pinto. Iniwan si Laya na nakatayo roon. Kasama ang jacket ni Frederick at ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kailangan mo ng isang taong kayang magprotekta sa'yo, hindi isang taong kailangan mong protektahan. Totoo ba? Ito ba ang kailangan niya? Isang tagapagtanggol? Sa buong buhay niya, siya ang laging nag-aalaga. Siya ang doktor. Siya ang nagbibigay lunas. Pero sino ang magbibigay lunas sa kanya? Dumating si Frederick para kunin ang jacket niya. Ang muka ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Kamusta ka? Huwag mo nang isipin yon, sabi nito sa kanya. Bakit mo ginawa yon, Frederick? Tanong ni Laya, hindi makatingin ng diretso. Bakit mo siya pinapunta dito? Anong ibig mong sabihin? Humingi ako ng pabor. Dahil emergency. Hindi ko alam na ganoon ang magiging reaksyon niya. Sagot nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero may kung anong mali. May hindi tama. Pero ang sinabi mo sa huli, sinabi ko lang ang totoo, Laya, sabi ni Frederick. Hinawakan ng kanyang mga balikat. Nag-aalala ako para sa'yo. Pagod ka na. Nasaktan ka na ng sobra. Hindi mo na kailangan ng isa pang problema. Ano na lang ang sasabihin ni Troy kung nakikita kanyang pinapahirapan mo ang sarili mo ng ganito? Ang pangalan ni Troy. Ito ang alas ni Frederick. At sa tuwing ginagamit niya ito, pakiramdam ni Laya ay wala siyang kalaban-laban. Para siyang ipinapako sa krus ng pagkakasala. Nang gabing iyon, sinubukan niyang tawagan si Rick. Hindi ito sumasagot. Nag-text siya, Rick, I'm sorry sa nangyari kanina. Pwede ba tayong mag-usap? Nakita niya ang notification. Delivered. Pagkatapos ng ilang minuto naging seen, pero walang reply. Ang dalawang salitang iyon, ang seen na walang kasunod na sagot, ay mas masakit pa kaysa sa isang galit na mensahe. Naupo si Laya sa kanyang sala, sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang dalawang picture frame. Sa isa, ang masayang mukha nila ni Troy. Ang nakaraan, ang pamilyar, ang ligtas. Sa isa naman, ang litratong kinopya niya mula sa kamera ni Rick noong nasa coffee shop sila. Ang litrato niya na nakangiti kasama si Mina. Ang simula ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na totoo. Isang bagay na ngayon ay basag na.
Pinagmasdan niya ang 2 litrato, ang 2 Laya. Ang Laya na minahal ni Troy at ang Laya na nakita ni Rick. Alin ba sa kanila ang totoo? O baka pareho na silang nawala? Tumunog ang telepono niya. Si Selena. "O ano, kumusta ang photographer mo?" Masiglang tanong nito. Ikinuwento ni Laya ang lahat, umaasang makakahanap ng kaunting linaw. "Teka nga, Laya," sabi ni Selena, nawala ang sigla sa boses. "Hindi ka ba nagtataka? Emergency daw pero bakit si Rick ang tinawagan niya? Bakit kailangang sa ER dumaan? Amoy malansa, bes. Ginagamit lang ni Frederick yung alaala ni Troy para manipulahin ka." "Hindi mo naiintindihan, Selena." Pagod na sagot ni Laya. "Nandoon si Frederick para sa akin mula pa noong una. Siya ang nakakaintindi sa pinagdaanan ko." "Hindi, Laya. Ikaw ang hindi nakakaintindi." Giit ni Selena, pero hindi na nakinig si Laya. Nagpaalam na siya at ibinaba ang tawag. Ilang sandali pa. May kumatok sa kanyang pinto. Si Frederick. May dala itong isang maliit at eleganteng paper bag. "Alam kong pagod ka," sabi nito. "Pero may gusto lang akong ibigay sa'yo." Iniabot nito ang paper bag. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Laya at binuksan. Sa loob, may isang maliit na kahon na pelus. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan niya ito. Isang singsing. Simple pero elegante. Isang diamanteng kumikinang. Noong nabubuhay pa si Troy, malumanay na paliwanag ni Frederick, "Sabay naming pinili iyan. Ito sana ang ibibigay niya sa'yo sa araw ng kasal niyo. Itinago ko, inalagaan ko, dahil alam kong sa'yo ito nararapat." Tumingin si Frederick sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay malalim at puno ng kahulugan. "Itinago ko to para sa'yo, Laya. Ito ang dapat na sa'yo." Nakatitig lang si Laya sa kumikinang na diamante. Isang pangako mula sa nakaraan. Isang rehas na gawa sa ginto. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting pagbigay ng kanyang puso. Pagod na sa pakikipaglaban. Lumipas ang ilang araw na parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang singsing ay nakatago sa drawer ni Laya. Hindi niya ito isinusuot. Pero alam niyang nandoon ito. Parang isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa nakaraan. Pabalik sa kung ano ang dapat sana. Si Rick, hindi na muling nagparamdam. Si Frederick naman ay laging nasa tabi niya, pero hindi na sa paraang nakakasakal. Tila naging mas pasensyoso ito, mas maunawain, na para bang alam niyang nanalo na siya sa laban at naghihintay na lang na sumuko si Laya. Isang hapon, habang nagkakape si Laya sa pantry ng ospital, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Doktora Laya, Hija, ikaw nga." Paglingon niya, nakita niya si Nurse Elena, isang matandang nurse na malapit sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Kagagaling lang nito sa probinsya at ngayon ay muling na-assign sa Manila General. "Tita Elena, kayo po pala." Masayang bati ni Laya, niyakap ang matanda. "Kailan pa po kayo bumalik?" Nagkwentuhan sila ng sandali, hanggang sa napadako ang usapan sa buhay ni Laya. "Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Dr. Frederick," sabi ni Nurse Elena. Ang ngiti ay medyo alanganin. "Masaya ako para sa'yo, Hija. Mabait kang bata at karapat-dapat kang maging masaya." "Salamat po." Pilit na ngiting sagot ni Laya. Pero pagpapatuloy ng nurse, tila may pag-aalinlangan sa boses. "Mag-iingat ka sa kanya, ha?" Napakunot ang noo ni Laya. "Po? Bakit po ninyo nasabi iyan?" Huminga ng malalim si Nurse Elena. Lumapit ito at bumulong. "Hija, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Pero ngayong nakikita kong seryoso na kayo, kailangan mong malaman." Kinabahan si Laya. "Ano po iyon, tita?" "Naalala mo ba ang gabi kung kailan na aksidente si Troy?" Tumango si Laya. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog.
Ako ang head nurse sa ER noong gabing iyon, sabi ni Nurse Elena. Ang mga mata ay seryoso. Naalala ko ang lahat. Hija, ang tawag sa 911. Huli na. Huli na nang dumating ang ambulansya. Alam ko po yon. Malungkot na sabi ni Laya. Kung mas napaaga lang sana. Hindi, Laya. Hindi mo naiintindihan. Giit ng nurse. Base sa report ng pulis, ang aksidente ay nangyari bandang 10:15 ng gabi. Pero ang tawag sa 911 pumasok sa amin 10:48 p.m. Mahigit kalahating oras. Kalahating oras na nakahandusay lang doon si Troy. Isang kritikal na kalahating oras na sana ay nakapagligtas sa buhay niya. Naramdaman ni Laya ang panalamig ng kanyang buong katawan. Pero, bakit? Akala ko ba walang ibang tao doon? Doon ka nagkakamali, umiling si Nurse Elena. May isang witness, isang street sweeper. Sinabi niya sa mga pulis na may isa pang sasakyan doon, isang itim na kotse na pamilyar sa kanya dahil lagi itong nakapark sa ospital. Nakita niyang bumaba ang driver, isang lalaking nakaunipormeng pangdoktor. Tumingin lang daw ito sa sasakyan ni Troy at pagkatapos ay sumakay ulit ito at umalis ng mabilis. Hindi, bulong ni Laya, ayaw paniwalaan ang naririnig. Ang street sweeper na yon, pagpapatuloy ng nurse, ang boses ay nanginginig na. Siya ang tumawag sa 911, pero natagalan siya dahil kinailangan pa niyang tumakbo sa pinakamalapit na tindahan para humiram ng telepono. Laya, ang doktor na umalis. Kilala mo siya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Laya. Ang hindi maipaliwanag na pagka-possessive ni Frederick, ang paggamit nito sa pangalan ni Troy, ang pagpupumilit nitong alagaan siya. Hindi ito pag-aalaga. Ito ay pagbabantay. Hindi ito pagmamahal. Ito ay guilty conscience. Ang singsing, ang mga alaala, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang paraan para takpan ang isang kasalanang kumitil sa buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Hindi niya namalayan, tumatakbo na pala siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumatakbo siya sa mga pasilyo ng ospital, ang mga puting pader ay tila umiikot. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Frederick. Natagpuan niya ito sa opisina nito, kalmadong nagbabasa ng isang medical journal. Nang makita siya ni Frederick, ngumiti ito. Laya, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Isinara ni Laya ang pinto sa likod niya. Nasaan ka nung gabing na aksidente si Troy? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon, kabaligtaran ng apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Nawala ang ngiti ni Frederick. Ano bang sinasabi mo? Nasa bahay ako, syempre. Sinungaling, sigaw ni Laya. Nandoon ka. Nakita mo siya. Nakita mo siyang nag-aagaw buhay pero wala kang ginawa. Pinabayaan mo siyang mamatay. Tumayo si Frederick. Ang mukha ay namumutla. Hindi totoo yan. Sinisiraan ka lang nila sa akin, Laya. Lumapit si Laya. Ang mga kamay ay nakakuyom. Bakit, Frederick? Bakit? Magkaibigan kayo. Kapatid ang turing niya sa'yo. Dahil may kasalanan din siya. Biglang sigaw ni Frederick. Sa wakas ay lumabas din ang tunay na kulay. Nag-away kami bago yon. Tungkol sa isang pasyente. Isang pagkakamali ko na gusto niyang isumbong sa board. Masisira ang karera ko, Laya. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Aksidente ang nangyari. Hindi ko ginusto yon. Pero hinayaan mo siyang mamatay. Halos paos na sigaw ni Laya. Nagkaroon ka ng pagkakataong iligtas siya. Pero mas pinili mo ang sarili mo. Ginawa ko yon para sa atin, sabi ni Frederick. Sinusubukang hawakan si Laya, pero mabilis itong umiwas. Laya, mahal kita.
Noon pa, si Troy ang laging hadlang. Ngayong wala na siya, pwede nang maging tayo. Napatingin si Laya kay Frederick na para bang isa itong halimaw. Ang lalaking 2 taong nagpanggap na anghel sa kanyang tabi ay isa palang demonyong nagtatago sa likod ng isang maskara. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga, lahat ay lason. Kinuha niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kasinungalingan. Ibinato niya ito sa mukha ni Frederick. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, Frederick," sabi niya. Ang boses ay basag, pero puno ng pinal na desisyon. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan si Frederick na nakatayo roon, kasama ang singsing na gumulong sa sahig at ang mga basag na piraso ng kanilang pinagsamahan. Paglabas niya ng ospital, napatingala siya sa langit. Pakiramdam niya, gumuho ang buong mundo niya. Ang nakaraang pinanghahawakan niya ay isang kasinungalingan. Ang kasalukuyang sinubukan niyang ayusin ay nawasak. At ang hinaharap ay isang blankong papel. Wala na si Troy, wala na si Rick, wala nang natira. Siya na lang. Mag-isa. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masahol pa sa lason. Mabagal. Kumakalat. Pinaparalisa ang bawat himaymay ng iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi isang basyong sisidlan. Pagkatapos ng komprontasyon nila ni Frederick, hindi umuwi si Laya. Nagkulong siya sa on-call room ng ospital, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaang bumuhos ang lahat ng luha. Ang bawat hikbi ay isang tanong, paano, bakit? Ang 2 taon ng kanyang pagluluksa ay nabalot pala sa isang kasinungalingan. Ang taong inakala niyang karamay ay siya palang may hawak ng punyal. Nang wala ng luhang lumalabas, napalitan ito ng isang nakakamanhid na pakiramdam. Gumuho ang mundo niya, pero kailangan pa rin niyang bumangon. May mga pasyente siyang naghihintay, may mga buhay na nakasalalay sa kanya. Tumayo siya, naghilamos ng mukha at huminga ng malalim. Isinuot niya ang kanyang puting coat na parang isang baluti. Sa ngayon, ito muna ang kanyang magiging mundo. Ang mundo ng siyensya, ang mundo ng mga bagay na kaya niyang kontrolin. Sakto namang tumunog ang intercom. Code Blue, Obstetrics, Dr. Laya, pakiresponde po. Premature labor, fetal distress, stat. Ang adrenaline ay biglang bumuhos sa kanyang sistema. Itinutulak palayo ang lahat ng personal na sakit. Tumatakbo na siya sa pasilyo bago pa man niya namalayan. Pagdating niya sa delivery room, bumungad sa kanya ang isang eksenang puno ng tensyon. Ang ina ay umiiyak. Ang mga vital signs nito ay pabago-bago. Ang heartbeat ng sanggol sa monitor ay peligrosong bumabagal. Anong nangyari? Tanong ni Laya. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. Biglang bumaba ang fetal heart rate, Doc. Sagot ng isang nurse. Mabilis na tinignan ni Laya ang mga chart. Desisyon. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Ngayon na. Emergency C-section. Ihanda ang OR. Now. Habang naghahanda siya para sa operasyon, sinusubukan niyang isantabi ang lahat. Ang mukha ni Frederick. Ang singsing. Ang sakit. Pero habang nagsusuot siya ng surgical gloves, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa kaba sa operasyon. Ito ay ang panginginig ng isang pusong nawasak. Paano ako magliligtas ng buhay kung ang sarili kong buhay ay durog na durog? POV Rick. Ilang araw nang hindi lumalabas ng apartment si Rick. Ang kanyang kamera ay nakatago sa lalagyan. Ang mundo sa labas ay tila nawalan ng kulay, ng kwento. Para saan pa? Ang kahihiyan na naramdaman niya sa elevator, ang awa sa mga mata ni Laya, at ang mapanuyang ngiti ni Frederick. Lahat ng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tama si Frederick. Mahina siya.
Paano niya poprotektahan ang isang tulad ni Laya kung ang sarili niyang mga demonyo ay hindi niya kayang labanan? Mas mabuti nang lumayo. Mas mabuti para sa kanilang dalawa. Nag-umpisa na siyang mag-delete ng mga litrato sa kanyang computer nang biglang tumawag si Selena. Nagulat siya. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Selena ang numero niya. Hello? Rick? Si Selena to. Best friend ni Laya. Mabilis na sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong hindi tayo magkakilala, pero kailangan mong malaman. Nagkausap na kami ni Laya. Nalaman na niya ang lahat. Napakunot ang noo ni Rick. Ang lahat ng ano? At ikinuwento ni Selena ang lahat. Ang tungkol sa aksidente ni Troy. Ang panloloko ni Frederick. Ang komprontasyon. Lahat-lahat. Habang nagsasalita si Selena, naramdaman ni Rick ang galit na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang galit para kay Frederick. At kasunod nito, isang matinding pag-aalala para kay Laya. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Rick. Nasa ospital pa rin. Kakatawag lang sa akin ng isang nurse doon. May emergency E-section daw siya. Rick, hindi okay si Laya. Alam ko. Nararamdaman ko. Durog na durog siya ngayon, pero kailangan niyang maging matatag para sa pasyente niya. Natatakot ako para sa kanya. Kailangan kanya. Pagkababa ng telepono, napatayo si Rick. Kailangan kanya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader na kanyang itinayo. Si Laya, mag-isa, nasasaktan, at sa kabila ng lahat, lumalaban para sa buhay ng iba. At siya? Anong ginagawa niya? Nagtatago sa dilim. Huminga siya ng malalim, napatingin siya sa bintana. Ang mga pader ng Manila General Hospital ay tanaw mula roon, parang isang malaking puting halimaw na naghihintay sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na takot. Ang panlalamig. Ang pagnanais na tumalikod at magtago. Pero pagkatapos, nakita niya ang mukha ni Laya sa kanyang isipan. Ang ngiti nito sa coffee shop. Ang pag-aalala sa mga mata nito sa supply closet. Ang tapang nito. Kailangan mo ng isang taong kayang magprotekta sa'yo. Hindi. Mali si Frederick. Hindi kailangan ni Laya ng tagapagtanggol. Kailangan niya ng karamay. At sa sandaling iyon, mas naging malakas ang pagmamahal niya para kay Laya kaysa sa takot niya sa kanyang nakaraan. Mabilis siyang nagpalit ng damit, kinuha ang kanyang susi at lumabas ng pinto. Sumakay siya ng taxi. Manila General Hospital, boss. Pakibilisan po. Habang tumatakbo ang taxi, bawat pagpihit ng gulong ay isang laban sa loob niya. Ang puso niya ay kumakarera. Ang mga palad niya ay ipinagpapawisan. Gusto niyang sabihin sa driver na huminto at bumalik. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip si Laya. P.O. Lion Rick. Matagumpay ang operasyon. Nang marinig ni Laya ang unang iyak ng sanggol, isang maliit at mahinang iyak, para siyang nabunutan ng tinik. Sa kabila ng lahat ng gulo sa mundo niya, nakatulong siyang magdala ng isang bagong buhay. Pagod na pagod siyang lumabas ng operating room. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nananakit. Napasandal siya sa pader ng pasilyo. Ipinikit ang mga mata. Tapos na. Pero pagkatapos nito, ano na? Babalik na naman siya sa isang mundong wasak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At nakita niya siya. Nakatayo sa dulo ng mahabang pasilyo. Si Rick. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakita ni Laya ang bakas ng pagod at takot sa mukha nito. Pero higit sa lahat, nakita niya ang determinasyon. Naglakad ito palapit sa kanya, dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila may bigat. Isang patunay ng laban na pinagdaanan nito para lang makarating doon. Huminto ito sa harapan niya. Ang agwat sa pagitan nila ay halos wala na. Hindi nagsalita si Rick. Sa halip marahang niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang butil ng pawis na nasa noo ni Laya.
Ang kanyang paghipo ay magaan, puno ng pag-iingat, puno ng lahat ng salitang hindi nila masabi. Nagkatinginan sila. Sa gitna ng tahimik na pasilyo ng ospital, ang lugar na dati sumisimbolo sa kanilang mga takot, doon nila natagpuan ang isang uri ng kapayapaan. Wala nang tanong, wala nang paghuhusga. Tanging 2 taong nakahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Ang upuan sa rooftop garden ng ospital ang naging kanlungan nila. Walang nagsalita sa simula. Hinayaan lang nila na ang katahimikan at ang malamig na hangin ng gabi ang maghilom sa mga sugat na hindi nakikita. Si Laya ang unang bumasag sa katahimikan. "Salamat," bulong niya. Hindi lang ito pasasalamat sa pagpunta ni Rick. Ito ay pasasalamat sa lahat. Sa pagpapakita nito na posible palang muling magtiwala. "Hindi ako dapat humingi ng tawad sa kung sino ako, Laya," mahinang sabi ni Rick. Ang mga mata ay nakatuon sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. "Pero hihingi ako ng tawad dahil hinayaan kong kainin ako ng takot ko. Dapat mas naging matapang ako para sa'yo." Umiling si Laya. "Pareho lang tayong may mga multong nilalabanan, Rick. Ang sayo, nasa loob ng mga pader ng ospital. Ang sa akin, nasa loob ng puso ko." At sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Rick ang buong detalye. Ang tungkol sa kanyang ama na marahas, ang kanyang ina na desperadong humanap ng paraan para itakas siya. Ang pag-iwan sa kanya sa ospital ay hindi isang akto ng pag-abandona, kundi isang akto ng desperadong pagliligtas. "Iniwan niya to sa akin," sabi ni Rick, at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang luma at maliit na silver locket, medyo kupas na. "Hindi ko to binuksan kahit kailan dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka wala itong laman, na baka isa lang itong paalala na wala na talaga siyang planong bumalik." Kinuwento rin ni Laya ang lahat. Ang 2 taon ng pagkabulag, ang sakit ng katotohanan, at ang pakiramdam ng kalayaan na kasama nito. Isang masakit, pero kinakailangang kalayaan. Nag-umaga na sila sa rooftop. Pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Lumipas ang ilang linggo. Ang kaso laban kay Frederick ay umuusad na. Salamat sa testimonya ng street sweeper na muling hinanap ni Nurse Elena. Si Laya ay dahan-dahang inaayos ang kanyang buhay. Nag-umpisa siya sa pinakasimple, ang pag-aayos ng kanyang apartment. Ang mga gamit ni Troy ay maingat niyang inilagay sa isang baul. Bawat bagay ay may kasamang isang tahimik na pasasalamat at isang paalam. Hindi ito paglimot. Ito ay pagtanggap. Isang hapon, niyaya siya ni Rick na maglakad. Hindi nito sinabi kung saan sila pupunta. Nagulat na lang si Laya nang huminto sila sa tapat ng coffee shop kung saan sila unang nagkita. "Dito nagsimula ang lahat ng gulo, di ba?" Nakangiting sabi ni Rick. "At dito rin nagsimula ang lahat ng tama," sagot ni Laya. Umupo sila sa parehong mesa sa may sulok. Pero sa pagkakataong ito, wala nang pagkailang. Wala nang mga pader. "Laya," pagsisimula ni Rick, at naramdaman ni Laya ang pagbabago sa tono nito. Mas seryoso, mas may bigat. "Noong gabing pumunta ako sa ospital," pagpapatuloy nito, "may isang bagay akong napagtanto. Ang takot, hindi talaga siya nawawala. Natututunan mo lang na harapin siya kapag may mas importante kang pinoprotektahan. At sa gabing iyon, mas importante ka kaysa sa takot ko." Kinuha ni Rick ang kamay ni Laya at ipinatong sa ibabaw ng mesa. "Hindi ako mayaman, Laya. Wala akong maipapangakong isang buhay na perpekto at walang problema. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang lahat ng ako, ang mga basag na piraso, ang mga takot, at ang pusong natutong tumibok muli dahil sa iyo. Hindi ito lumuhod. Hindi ito kumuha ng singsing na may diamante. Sa halip,
Kinuha nito ang silver locket mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harapan ni Laya. Sa loob, may isang maliit at nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay ni Rick habang inaabot ito kay Laya. Binuksan ito ni Laya. Sulat kamay. Luma na ang tinta. Anak, patawarin mo ako. Babalikan kita. Magpakatatag ka. Mahal na mahal ka ni Mama. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rick. Ngayon ko lang to binuksan. Gusto ko kasama kita. Muling tumulo ang luha ni Laya, pero sa pagkakataong ito, mga luha ng kaligayahan, isinara niya ang locket. Pagkatapos, kinuha ni Rick ang kamay niya at inilagay ang locket sa kanyang palad. Hindi pa ako handang bitawan ang alaala ng nanay ko, sabi ni Rick. Ang boses ay basag, pero matatag. Pero handa na akong ibahagi ito sa'yo. Handa na akong magsimula ng mga bago nating alaala. Laya, gusto kong ikaw ang maging bagong simula ko. Hindi ito isang tanong kung pakakasalan mo ako. Pagpapatuloy niya, tinititigan ang kanyang mga mata. Ito ay isang tanong kung hahayaan mo akong maging karamay mo sa pagbuo ng isang bagong kwento. Ang kwento natin. Tinitigan ni Laya ang locket sa kanyang palad. Isang simbolo ng sakit, ng pag-asa, ng pag-ibig na nagtiis. At pagkatapos ay tumingin siya kay Rick, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Ang lalaking hinarap, ang pinakamalaki nitong takot para sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Rick na nakapatong sa kanya. Oo, bulong niya. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang puso niya, na dati puno ng multo ng kahapon, ay ngayon puno na ng pag-asa para sa bukas. Oh, Rick, ito na ang simula natin.